Isang matapik na naman na hapon iyon para kay Henji. Nastak na naman siya sa kalagitnaan ng simbahan ng Quiapo na siyang palagian naman na nangyayari. Buntong hininga siyang napailing bago mahinang nahampas ang manibela ng kanyang kotse sa pagkadismaya. Nakailan ng palit na alkalde sa lungsod na iyon ng Maynila, ngunit hindi man lang nagawa ng solusyon ang traffic. Ilang beses pa ay diniinan niya ang busina ng kanyang kotse sa labis na inis. Yun na lamang ang magagawa niya at saka kumuha siya ng isang piraso ng mint candy sa compartment box. Kakasubo lang niya ng candy nang may kumatok sa salamin ng kotse niya. Marusing na batang babae. Ang edad siguro ay nasa 11 o 10 taon. "Palimos po." Yun ang katagang nabasa ni Henji mula sa makipot na labi ng dalagita. Hindi siya nakikita mula sa labas ng bintana. Tanging siya lamang ang nakakakita sa maliit na mukha ng batang babae. Ewan ba niya kung bakit bigla ay para siyang kinabahan nang magtama ang mga mata nila ng batang gayong siya lamang ang nakakakita nga rito. Kinabahan siya at tila may naghabulan sa kanyang sikmura. Pilit na may sinasabi ang utak niya sa kanya, ngunit sa labi sigurong pagod ay hindi ganoon kadali para sa isip niyang ilabas ang nais ipakahulugan sa kanya. Iiling-iling na lang na dumukot siya ng barya sa compartment box. Ang dami niyang sinasambit sa sarili, magbibigay lang naman siya ng limos at mawawala na sa harap niya ang bata. Kung ano-ano pa ang iniintindi niya. "Heto, ipangkain mo ang pera na to ha," ani Henji sa bata. Binabanan niya ang salamin. Inilabas niya ang palad upang iabot na dito ang 5 pirasong barya na tig 20 pesos. "Salamat po." Naglabas ng 2 dimples sa ilalim ng makipot na bibig ang batang babae sa labis na galak. Kinuha ang pera mula sa kanya. Si Henji naman ay mas nagtaka nang may kung anong sumipa sa dibdib niya dahil sa dimple na iyon ng batang pulubi. Katulad kasi iyon ng dimple ng Itay? Natigil ang kung anong naglalaro sa isipan ni Henji dahil sa sinaad na iyon ng batang babae. Kumunot ang noo niya sa labis na pagtataka. "Itay? Iha, nagkakamali ka." Muling naawat ang sasabihin sana ng ginoong CEO ng malaking kumpanya nang bigla siyang sunggaban ng yakap ng batang babae. "Itay! Itay ko! Ikaw ang itay! Buti naman po nagbalik na kayo! Nagutom po ako mula nang iwan niyo ako, tay! Huwag niyo na po ako ulit iwan! Pakiusap po!" Sambit ng bata. Napapikit na lang si Henji sa labis na pag-iinit na kung anong humaplos sa kanyang puso nang maramdaman niyang pumatak ang mga luha ng batang babae sa suot niyang polo shirt. Naantig siya sa pangungulila ng batang babae. Marami naman siyang pera. Madali na para sa kanya na kupkupin ang batang babae. Mas di hamak na madali na para sa kanyang alamin kung tama ba ang kutob niya kanina pa. Kutob na namuo sa kanyang isipan magmula nang makita niya ang 2 dimple ng batang babae. Alam niyang baka makasuhan siya ng kidnapping kung basta na lamang niya iuuwi ang bata, kaya hahayaan niya muna ito sa ngayon. Inalis niya ang munti nitong braso sa kanyang leeg. Nang muling magtama ang kanilang paningin ay dinagdagan niya ang kanyang limos. "Heto, kumain ka ha. Huwag kang magpapagutom. Pasensya ka na ning, hindi ako ang tatay mo. Malabo na magkaanak ako pero kung ipipilit mong ako ang tatay mo, mukhang nakikilala ko kung sino ang iyong ama. Hindi kita pwedeng basta na lamang kunin at baka makasuhan ako. Kung dito ka lamang naglalagi ay maaari kitang kunin bukas sa malapit na barangay dito. Magkita tayo doon. Mas mainam na nasa proseso ang lahat saka ko ipapaliwanag sa iyo ang tungkol sa iyong ama." Sa mabilis na paraan ay sinabi yun ni Henji sa batang babae. Nasa gitna kasi sila ng kalsada. Kung aandar ang nasa harapan niya, natural lang na magmadali siya at lahat naman ng motorista ay ini sa traffic. Nakakaunawang tumangu-tango naman ang batang babae. Pinahid nito ang mga luhang naglandas sa medyo umbok na pisngi. "Sige po, hihintayin ko po kayo bukas ng umaga sa barangay dyan sa likod po ng simbahan. Pasensya na po, napagkamalan ko kayong si Itay dahil namimiss ko na po siya. Kamukha niyo po kasi siya." "Bakit? Nasaan na bang itay mo?" Patay na po siya. Kamamatay nga lang po sa ospital ng San Lazaro. Naroon pa nga ang bangkay niya. Ang sabi ng mga doktor, kung wala na po akong kasama sa bahay kundi ang itay na lang, sila na lang daw po ang bahala sa bangkay ni Itay. Bibigyan na lang daw po nila ako ng pera. Hindi ko po tinanggap. Sabi ko mag-iipon po ako para makuha ang Itay sa kanila." Bumuntong hininga si Henji. Nang sabihin niyo ng batang babae, ay agad siyang nadesisyon ng mga oras na iyon.
Pinasampalan niya ang bata sa kotse niya at saka sila nagpunta sa barangay upang makakuha siya ng temporary certificate na maaari niyang kupkupin ang bata. Doon ay pinaliwanag niyang malakas ang kutob niya na anak ng kakambal niyang si Henry, ang batang babae na nagngangalang Hannah pala. Ang kakambal niya kasi ay matagal ng panahon nang nawalay sa kanila. Mga bata pa lamang sila noong iwan sila ng mami niya sa isang sulok ng Divisoria dahil may nakalimutan ito sa mga pinamili. Nang malingat siya ay wala na si Henry. Hinanap nila ang kanyang kakambal ngunit nabigo lamang sila. Hindi niya akalain na darating pa ang araw na ito na matatagpuan niya ulit ang kakambal. Nakakalungkot lang na isa na itong bangkay. Hindi naman nahirapan si Henry na maiuwi si Hannah. Lalo at napatunayan nilang kakambal niya nga ang bangkay ng tatay nito na nasa ospital. Hindi mailabas sa kawalan ng sapat na pera. Ginawa ni Henry ang lahat para mailibing na maayos ang kakambal. Mamimiss kita, itay. Hagulgol ni Hannah sa ataol ng tatay nito. Kasalukuyan silang nasa sementeryo. Dinerecho na ng libing si Henry pagkatapos na matubos ni Henry sa ospital. Tahan na, Hannah. Pampalubag loob niya sa pamangkin. Yumuko siya upang magpantay ang mukha nila. Huwag kang mag-alala. Pinapangako kong hindi kita pababayaan. Pag-aaralin kita. Babaguhin ko ang buhay mo nang hindi mo na muling maranasan pa ang mga hirap na sinapit mo mula nang ipinanganak ka. Nakakaunawa namang tumango ang bata. Kung pagmamasdan ay tila pa nga ito desidido na makapag-aral at mapagyaman ang sarili. Yun ay kahit na may malditang asawa ang tiyuhin niya. Hoy! Sampid ka lang dito kaya gumising ka na kaagad kapag nakaalis na si Henry. Umagang-umaga ay pagtatalak na naman kay Hannah ng asawa ng kanyang tiyuhin. Grabe talaga sa kanya si Tita Yula. Sa tinagal niyang naroon sa bahay ng mga ito, hindi niya man lang ito nakitaan ang pagbabago ng ugali kahit na naging mabuti naman siya dito. Sa katunayan nga ay gumawa pa siya ng paraan upang hindi maging pasanin sa tiyuhin niya ang tuition niya sa kolehiyo. Ginawa niya ang lahat para maging eskolar. Tumutulong din siya sa gawaing bahay at naglalaba. Ginawa niya rin ang lahat upang mapaamo sana ang asawa ng tiyuhin, ngunit hindi na yata talaga yon mangyayari. Gigising na po, sabi na lamang ni Hannah. Kumilos na siya. Ngayong araw din kasi ay napagdesisyonan niyang lumayas na sa mag-asawa. Kinuha niya ang diploma saka inalay yon sa asawa ng kanyang tiyuhin. Pakibigay na lang po ito kay Tito Henry. Hindi ko na kayo aabalahin pa sa pagmarcha ko. Pagsabi po, maraming salamat. Ito naman ang nais niyo, hindi po ba? Ang umalis ako dito dahil mula na mapunta ako rito ay nahati ng atensyon at pagmamahal ni Tito Henry na dapat ay para lamang sa inyo. Abat! Hindi na natuloy ni Yula ang sinasabi nang basta na lamang ito yakapin ni Hannah. Mag-iingat po kayo. Kayo nang bahalang magsabi kay Tito Henry ng dahilan kung bakit ko piniling umalis. Hindi ko po gusto na inaaway mo siya ng dahil sa akin. Walang lingon, likod na nilisan ni Hannah ang malaking bahay ng kanyang tiyuhin. Kung ano man ang iparating dito ng asawa nito ay bahala na. Basta buo na ang kanyang desisyon. Aalis siya sa poder ng tiyuhin upang muli na manumbalik ang pagmamahal ni Tita Yula sa Tito Henry niya. Hindi deserve ng tiyuhin niya ang nararanasang pagsusungit at pagtitikis mula sa asawa, na kung tutuusin nga ay mas nakasama na nito kaysa sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas. Nakatanaw pa rin si Henry sa bintana kung saan palagian niyang tinatanaw din noon si Hannah sa tuwing manggagaling ito sa eskwela. Napakabilis ng panahon. Kung bakit mas pinili ng kanyang pamangkin na mag-asawa pagkatapos mag-aral ay hindi niya rin naman ito masisisi. Nang araw na umalis si Hannah, ang sabi sa kanya ni Yula ay nakipagtana nito. Iniwan daw at pinapaabot sa kanya ang diploma nito upang ipamukha sa kanya na matapos niya itong pag-aralin ay sa pag-aasawa rin lang naman ito mauuwi. Hindi na magkakaanak si Yula dahil wala na itong obaryo. Naoperahan kasi sa matres. Naging silosa ang asawa niya mula nang iuwi niya si Hannah at paliguan niya ang kanya pamangkin ng pagmamahal. Hindi niya mapaniwalaan na basta na lamang umalis si Hannah, ngunit sino ba siyang upang pigilan na lumayas ang isang ibon na kailan lamang nagkaroon ng pakpak? Bakit niya ito hahanapin? Gayong hindi niya nga halos matunaw sa isipan kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang pamangkin sa kalye. Matapang si Hannah, mabait na bata. Alam niya kung tunay man na nag-aasawa ito noon o nakipagtanan, nahiya lamang siguro ito. Ang hiling lang niya ngayon ay sana lang bago siya malagutan ng hininga ay masilayan niya man lang ito o ang mga anak nito. Wala naman kasi siyang ibang tagapagmana.
Hindi pa siya nasisiraan ng bait upang ipamana kay Yula ang mga ari-arian niyang gayong harap-harapan itong nanlalalaki nang maaksidente siya at manatili sa silyang digulong may 4 na buwan na ang nakalilipas. Baldado na nga siya, tinambak pa siya sa home for the aged dahil ganun din naman daw. Doon na rin naman daw siya papunta at nalulugi naman na ang lahat ng negosyo niya. Pero ang kahuli-hulihang malaking pera na mayroon siya ay hindi na rin naman niya isusugal pang pangligtas sa kanyang mga negosyo dahil na rin sa ugaling pinakita ni Yula. Ang home for the aged nga ay nabayaran nito para mailagak siya roon ng walang hirap. Hindi na rin siya magtataka na wala na siyang bahay na uuwian. Ang saklap lang, 58 pa lang siya pero naroon na siya ng dahil na rin sa sariling pera niya. Masaklap ang naging buhay niya kahit na wala naman siyang natatandaan na ginawang masama sa kahit na sino. Nagmahalang siya ng isang Yula, nagkamali siya na piliin ito. Tapos nabaldado pa siya at naputulan ng paa kaya wala na siyang choice ngayon. Tatay Henji, may bisita po kayo. Kunot ang noo na nilingo ni Henji ang umabala sa kanya na nurse. Ako? May bisita? Pagak siyang tumawa. Baka nagkakamali ka iha. Aniya sa nurse. Hindi po, talaga pong bisita niyo ang naghihintay sa garden. Nakangiti at pasensyosong tugon ng nurse. Talaga? Sa ilang buwan na narito ako ay 4 na beses lang ako dinalaw ni Yula. Napirmahan ko naman ang mga gusto niyang papirmahan. Ano pa ba ang problema ng babaeng yun? Masungit na sambit ni Henji. Hindi naman po ako si Yula. Napatda si Henji. Ang akmang pagpapagulong ng wheelchair ay naudlot. Nagangat siya ng tingin. Hindi nga si Yula ang bisita niya. Pero nakakabigla lang na si Hana pala. Tito Henji, kamusta po? Hindi niyo ba ako babatiin? Naku, sana po akong doktor at may good news ako sa iyo. Doktor ako sa buto kaya matutulungan kita na makalakad pa kahit naputulan ka na ng legs. Nagkaiyakan na lamang sila ng kanyang pamangkin dahil habang nagsasalita ito ay nilapit na niya ang kinauupuan niyang wheelchair dito. Nang makalapit si Henji ay hinila niya at pinisilang palad ng pamangkin. Sa pagkakataon na iyon ay si Hana naman ang yumuko upang magpantay ang mga mata nila ng kanyang tito. Kaso lang, may bad news po ako. Pinakulong ko po si Tita Yula. Nalaman ko po kasi ang mga ginawa niya sa iyo. Hana, anak. Tanging nasambit na lamang ni Chuhin. Mahigpit na nagyakap silang dalawa. Tahan na, itay. Nangilid ang kanyang luha dahil tinawag siyang itay ng kanyang nag-iisang pamangkin. Napakatagal na panahon niyang inasam na magkaanak, ngunit nang minahal niya si Yula ay nakontento na siya sa kung ano lang ang ibigay sa kanya ng Diyos at hindi na naghangad pa. Anak, masaya ako na hindi mo pa rin ako nakalimutan. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pinagyaman ko lang po ang aking sarili para na rin po sa inyo. Hindi po totoo ang sinabi ni Tita Yula na nag-asawa ako. Nagpakalayo-layo po ako para isapalaran ang aking buhay para sa isang pangarap. Dahil naniniwala po ako na balang araw, makakaganti po ako sa inyo sa mga kabutihang ginawa niyo po sa akin, Tito. At doon ay tuluyan ng dumaloy ang mga luha sa mga mata ni Henji. Hindi na niya nakayanan pa ang maging emosyonal sa mga oras na yon. Marami pa silang napagkwentuhan, pero sa araw ding yun ay naiuwi ni Hana ang kanyang tiyuhin sa bahay nito na isinangla ni Yula at siya ang tumubos. Muling nagkasama silang dalawa. At nangako ang dalaga na ang mga huling araw ng kanyang tito ay gagawin niya itong makulay na mababaon nito hanggang sa kabilang buhay. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat.